Magandang umaga po. Ito po si Katuring. Ngayon po ay pag-uusapan po natin, ay paliliwanag po muli natin para po mas lalong tumibay ang pundasyon natin at maintindihan natin ano nga ba yung mga responsibilidad sa ilalim po ng Republic Act 11592 ng mga LPG participants, no? So sa ngayon, ang una po nating pag-uusapan ay yung pangkalahatan na responsibilidad ng LPG participants. Later on, in detail, pag-uusapan po natin yung responsibilidad ng dealer, retailer, trade marketer. Mahalaga po na lagi pong na-i-discuss sa atin yan. Mahalaga po na pag-usapan po natin yan para mas lalong maintindihan natin yung pong ating, para maging may direksyon yung pong ating mga demand at yung pong ating pag-manage ng ating tangkihan dahil nakita naman po ninyo ay halos sunod-sunod na rin po ang ginagawang pagbisita randomly ng ahensya ng Department of Energy, DTI, at ng iba pang ahensya ng gobyerno, no, na naatasan na makibahagi sa pagpapatupad nito pong lira na ito or LPG Industry Regulations Act. So ang layunin po natin dito ay para magkaroon po tayo ng gabay at hindi man biglaan, although matagal na po ito, ay pilitin po natin na maisaayos po ang mga bagay na ito. Dahil lalong-lalo na, no, dahil tayo po ay mga lehitimo, kumpleto po tayo ng mga dokumento dyan sa Department of Energy, mag-iingat po tayo. Ang pag-iingat na ginagawa po natin ay upang hindi mawala ng ganun-ganun lang, hindi po tayo magkaroon ng penalty o fines na pwede hong ikasara ng ating negosyo. At para mas lalong rasyonal, yung pong ating paghahanap buhay. Ano po? So bago po natin pag-usapan yan, bago ho i-discuss ni Katuring yan, ay meron po tayong kasamahan na tangkera, taga Quezon, na humihingi na siya i-shout out. Madalas ko itong nakikita nagluluto ng masasarap na ulam, mga native foods no? Si Ma'am Lita Lumban Pedrezuela. Ayan. Ma'am Lita Lumban Pedrezuela. Ayan. Hi Ma'am Lita Lumban Pedrezuela. Kumusta po kayo? Mabuhay po kayo. Harinawa na lagi hong nasa mabuti ho kayong kalagayan. At maraming salamat, napaka-religyosa ni Ma'am, no? Good morning, Katuring. Pa-shoutout po ng JLP LPG outlet sa may Barangay Manlayo, Ginayangan, Quezon. Siya po ay isang dealer ng Regasco. Ayan, Boss Anson at mga managers, regional senior managers ng Regasco. Alagaan niyo po ito si Ma'am Lita Lumban Pedrezuela. Lagi niyong titignan ang kanyang supply at huwag niyong bababaan ng mga substandard na uri ng tangke. At diniscuss natin kahapon, anytime pagka nagkaroon ng problema or may itinawag po sa atin na issue o concern, wag po natin pinatatagal na ini-stack po sa tangkihan ng dealer, no? At wag na ho tayong masyadong marami pang paikipagtalo, dun sa mga dealer na yan. Ang objective po natin ay wag hong lumala ang sitwasyon o umalis ang dealer, umalis ang retailer o makapanira pa at makasira ng reputasyon ng ating brand. Anyway, yung pong diniscuss natin kahapon na hindi po kay Regasco yan, for information. Meron pong isang kasamahan natin na tangkero na nag-share po niyan yung problema niya. So, anyway, pwede po nating natin yan sa pangkalahatan. Lahat po ng brand ay pwede hong mangyari yan. Kanya, pinag-uusapan natin yung excellent customer service at saka yung building good customer relations. Isa yan, yung pagpapakita po ng magandang pagbibigay po ng ay magaganda, di kalidad na tangke. At the same time, yung pag-attend sa kanilang mga concern, issue na i-encounter nila pagka sila ay nakapag-deliver.
wag nating ihiwalay yung sarili natin bilang mga brand marketers at bilang mga dealers sa mga ganyan. Puntahan agad natin, ayusin agad natin, tulungan natin si dealer. Wag natin siyang iiwanan, ha? Ano pa man, ha? Na may pagkukulang ang dealer o retailer sa pagtanggap ng inyong mga tangke. Nandyan at lahat, ha? Wag ko natin siyang iiwanan, nandyan lagi yung suporta natin. Sabi ko nga, kaya nga ni Katuring hampas lupang tangkero na palitan itong ganitong klase ng tangke para lamang wag lumala yung sitwasyon at maampat natin yung posibleng paglala ng sunog o problema. Pinapalitan na, no? In the interest of maintaining building a good customer relation, ha? Yung tinatawag nating excellent customer service. Magkano lang po 'yan? Ha? Yung McDo, 'di ba? Yung Jollibee. Pag kami papalitan ng buo yan, yun ang sinasabi natin. Hindi yung wag nating magtuturuan po tayo hanggang sa malaki na yung problema. Okay? So, yan po ay para sa lahat ng brand. Wala ho tayong mini-mention na brand kung ano po yun. But then, yun po ay binahagi sa atin ng isa nating kasamahang tangkero. Ulitin po natin kay Ma'am Lita Lumban, Pedrezuela. Magandang umaga po at harinawa na maganda ang bentahan natin. Kapag hindi magandang bentahan natin, wag tayong tatamlayan, ha? Wag tayong tatamlayan. Sabi ko nga, yung mga matatagal ng kasamahan nating tangkero sa industriya, nakakaranas pa rin ho ng ganyang klase ng performance sa benta. Alright. Ng Barangay Manlayo, Ginayangan, Quezon. Dealer siya ng Regasco, Rapid Gas. Ayan. Salamat po at ingatan nawa po palagi. Salamat po sa pagbabahagi ng mga impormasyon. Malaki ang pakinabang sa ating hanap buhay. God bless po. Ayan. Maraming salamat, Ma'am Lita. At narito ang aking apo. Ang pinakamagandang apo ni Katuring na bagong gising. Ayan. Say hi. Hi. Hi, Ma'am. Hi, Nanay Lita. Lita, okay. Love you. Okay, so ngayon po ay pag-uusapan natin itong pangkalahatan, general na responsibilidad ng LPG participant. Hindi pa ho natin pinag-uusapan ang retailer, dealer, etc. Ano raw ba? Sabi po sa Section 15 ng Republic Act 11592. Chapter 3 po yan ng 11592. Tiyakin, sabi niya, na ang inaangkat, binibili, ginagamit, minamanufacture, at ang operasyon natin at ang pagbebenta natin ay kinakailangang maging compliant sa ilalim po ng Philippine National Standards na inadapt ng DTI and other standard requirements. Other standards requirements. So, sa madali sabi, ito po yung pinakapuno mula sa pag-aangkat, sa pagbebenta, pagmamanufacture, dapat ang lahat po ng mga pressure vessels na ito o mga silindro na ito ay pasado sa Philippine National Standards and other standards requirements o yung tinatawag natin mga itinakdang pamantayan sa ilalim po ng Philippine National Standards adopted by the DTI and as well as the Department of Energy. Pangkalahatan po yan. Hindi ho tayo pwedeng maglabas ng mga substandard, ng mga depektibo. By presumption, lahat po yan, nanggaling po yan sa planta po ninyo. Nanggaling po yan sa planta at huwag po kayo magbababa ng mga substandard or unsafe condition na mga klase ng tangke. Ganon din sa mga ancillary equipment. Alright. Letter B, that is letter A. That is letter A. Lahat po ng inaangkat natin, binibenta po natin, minamanufacture po natin, dapat po, sabi niya, at as well as our operations, dapat po compliant. Dapat po compliant. Yun naman pong mga compliances na yun ay aware naman na ho tayo na kinakailangan ganito, kinakailangan ganyan. So, pag sinabi ho natin compliance ay understandably na naintindihan naman po natin yung compliance. For instance alone, yung pong ating pong kulong-kulong, yung pong ating motor vehicle, hindi ho dapat yung pagdadala po natin, hindi ho dapat nakahiga, hindi ho dapat tatlo-tatlo, apat-apat. That is some sort of compliance. Okay, halimbawa, yun din ating, para lang maintindihan natin, ano yung mga compliance na yung Katuring
mahaba hong usapin yan. So, alam ko na nagkakaintindihan tayo pag pinag-uusapan po natin compliance. Okay, halimbawa sa physical store natin, ano ang standards dyan? So, dapat meron tayong mga safety, fire safety equipment, meron tayong fire prevention manual, meron tayong fire extinguisher na everything. Meron tayong mga nakapaskil dyan na mga emergency hotlines. So, those are kinds of compliances. Ano po? So, pagdating naman sa DTI, pagdating sa yung silindro, napaka-importante. Dapat hindi expired, yung kanyang requalification, dapat nandun ang mga technical information, nandun yung tinatawag nating birth certificate ng tangke. So, those are kinds of compliance and many more. Alright, so pero inuulit ko, hindi pa ho detalyado yan. Pupunta tayo sa mas detalyado later on. Gusto ko lang i-remind, ipaalala na ito pong mga pangkalatang responsibilidad natin. Para ho, hindi tayo magmukhang timawa, magmukhang parang muchacha ng itong mga brand marketer na ito. Dealer po tayo eh. Tandaan po ninyo, tayo po yung pinakahuling bahagi bago pumunta sa end users. So at the same time, tayo rin ay customers ng mga brand marketers na ito. Na hindi pwedeng wala tayong authority to demand. Wala tayong power to demand kung ano yung nire-require ng mga standards na yan. Hindi pwedeng bandang huli tayo yung huhulihin, tayo penalize. Hindi naman ito, hindi ho tama yun. Ako, naninindigan ako na hindi absolute itong last touch na ito. Although sinasabi nila may last touch, naninindigan si Catherine na hindi last touch. That still depends doon sa sitwasyon, no? Kaya pwede nating i-contest pa rin yung last touch na yan. Kaya siguraduhin din po natin, mga dealer-retailer, na ano po tayo, ayos natin yung transaction natin, yung activities natin, yung operasyon natin. Okay. Letter B, under Section 15, letter B, di ba? Sabi natin sa letter A, ito yung mga pangkalahatan. Tatlo po yan eh. 4. A, B, C, and D. 4 na general na pangkalahatan na responsibilidad ng LPG participants in general. Tiyakin, A, tiyakin na ang inaangkat, minamanufacture, binibili, ginagamit, yung operasyon natin at ay nasa ilalim po ng Philippine National Standards, compliant sa Philippine National Standards and other compliances. Ano yung other pa? Ulitin natin, meron tayong DFT, so meron tayong DTI, no? Meron tayong, 'di ba, nagpapaano pa rin ho tayo sa HOA. So, we can consider that. Ang sabi ng HOA, oy, sandali, magpapirma ka muna sa amin. Humingi ka muna ng permiso. Tiyakin mo na nakuha mo yung pirma at katibayan na ikaw ay pinapaya. Requirement pa rin po yan, di ba? Pero pagdating sa mga silindro, yan yung iba, technical information, na kailangan ganito. Okay, so letter B. Observe safety LPG o observe safe LPG handling. Ayan, practices. Observe, letter B, napaka-importante po nito. Hindi lamang po sa mga dealer, retailer na ang nagre-require o dinidemand na dapat, observe mo yung paghawak o pag-manage mo, pag-handle mo ng mga LPG tanks na yan, LPG cylinder na yan. Pati po, doon sa mga marketer, sa mga crew nila, sa mga truck nila, pag binababa doon sa dealer, retailer. Napapansin po ninyo, ito pong mga main players na ito, ito pong mga brand supplier na ito, yung mga crew nila, na akala mo 150 pesos lang ang sahod a day. So, mga brand marketer, no? Tignan nyo rin yung mga tauhan ninyo. From time to time, kayo pong mga safety officers po dyan at mga QC po dyan. From time to time. Okay, siguro one time, huwag nyo lang i-random yung mga dealer ninyo. I-random nyo rin po yung pagbisita at pagsunod po ninyo sa inyo pong mga truck. Kasama na po ng inyong mga tauhan kung paano po nila ibaba, paano po sila tumakbo sa daan, paano po nila ibaba ito pong mga tangke nito. Natignan po ninyo yung puwitan ng inyong pong mga silindro. UP na at halos gumigewang na. Sumasabay na po sa mga lumalambada. Nakala po ninyo, isisisi nyo sa mga dealer retailer. Yan po ay gawa ng pagbaba po mula doon sa truck. Binibitawan po yan. Naniniwala sila na kayang i-absorb. Noong tawag dito, noong footring, yung pong impact mula doon sa ground. In fact, nagre-reklamo nga po yung mga neighborhood na malalapit sa tangkihan sa pagbaba po ng inyo pong mga tangki galing sa truck.
dahil sobrang nakakatakot. Kala mo, ano nyo po yan? I-resolve nyo po yung ganyang attitude ng inyo pong mga tauhan. Baka hindi na ho sila masaya sa inyo. Pakicheck po ninyo. Lahat po yan. Mapasulin, Mapapetron, and all other brands particularly. Nasisira po. So, observe safe LPG handling. Nakakatakot po yan. Nagkikreate po yan ng matinding trauma sa neighborhood, sa komunidad, pagka ho nagkaroon ng insidente mga ganyan. Hindi ho tayo, kala ho tayo sinong pumaparada lang dyan at nagbababa ng mga tangke. So likewise, ito pong mga main players po na ito, particularly marami po tayo nakikita dyan na talagang namumulaklak ang kanilang mga carrier. Okay, balikan natin yung carrier. Anong sinasabi? 2 11 kg LPG lamang po ang pwedeng maximum na ikarga doon po sa ating single motor vehicle. 11 kg. And take note, hindi ho nakadapa, hindi nakahiga. So yan ang isa sa compliance. Yan yung handling. Pinag-usapan na natin hindi lang sa dealer sa retailer but including those in the stick body na truck ng mga brand marketers o hauler na yan. Nagkakandalaglagan nga po yan along the way. While in transport, nagkakandalaglagan, hindi ho naglalagay ng safety rope. Ito pong mga tauhan ninyo. Wag ho naman sana pinakawalan lang po ninyo at para dyan ho nababawasan din at nasisira yung balbula ng inyo pong mga silindro. Nakikipagbalitaktakan po kayo sa mga dealer retailer po ninyo, hindi nyo ho nalalaman na doon pa lamang ho sa pagbiyahe ng inyo pong mga tangke ay nagkakaroon na ho ng problema at nababawasan at the same time yung inyo pong yung pong laman na LPG ng inyong silindro. Okay? So, hindi ho, kaya wag ho tayong masyadong lumilihis agad sa responsibilidad na sa kagustuhan lang natin na hindi maibawas sa inyo pong kapital o pamumuhunan yung inyong isang tangke na dinirereklamo ng dealer ay binabanatan nyo agad kung saan nanggaling. Tignan nyo naman, di ba? Kahit ba mahigpit yung yung valve, pagka ho natagtatagtag po yan, tumama-tama po yan sa kapwa tangke, ay pwede hong lumuwag po yan at sumirit. Kung nangyayari po yan sa mga motor vehicle, nangyayari din po yan sa mga truck ninyo. Kaya maging lenient naman ho tayo doon sa pagsasagawa ng investigasyon. Ang pinaka-objective po natin dito, sabi nga natin, ay para maampat po yung mas pwedeng lumalang sitwasyon at masira ang reputasyon ni brand. Okay, so observe safe LPG handling practices kahit mga tauhan natin doon sa ating mga shop. I-observe natin kung paano ang damang pagpatong po ng tangke. At ito pong mga walang laman na dapat tsakin lagi nakasara din po lagi yan dahil may ipon po ang residue, ang fumes po niyan doon sa loob na pwedeng panggalingan ng isang pagsabog dahil po sa naipong gas dito sa loob ng inyong tangkihan. So, make it sure na inyong pong mga tangkihan ay well ventilated as a requirement. Okay? So, LPG safety handling po yan kasama po yan. So, hindi lang po dyan sa mga dealer including distributor. Akala nito mga distributor na to exempted sila at hindi sila pakikialaman. May iba po dyan na gumagamit po ng mga closed van na nagde-deliver po sa kanilang mga dealer o calling yung ating distributor po ng Solane po dyan. Abay, iayos po ninyo, sumunod po kayo dahil kayo tinitingala ng mga dealer retailer. Gumagamit po tayo ng mga closed van. Yan po ay pinagbabawal. Although kahit nakabukas yung bintana, hindi po yan yung disenyo na dapat paglagyan ng inyong pong silindro. Okay, so next ay tiyakin yung ating mga attendants of the motor vehicle, sabi niya ay gumagamit ng tamang disenyo ng ating mga motor. Very much familiar na po tayo, Gumamit po tayo, lagyan po natin ng carrier, cylinder carrier ang ating pong motor vehicle. Ang maximum na dapat lang po natin ilagay ay 2 LPG 11 kg, or at least yung pong bigat po niyan equivalent. Tapos kinakailangan, kung hindi man ho nakakrit yung ating mga tawag dito, mga 2.7 kg, itali po natin para maiwasan po na gumulong-gulong doon sa atin pong carrier. Alright. And sabi niya, utilizes transport LPG
and filled and unfilled LPG pressure vessels have been oriented on their proper handling. So, hindi man ho natin napadala for proper training ang ating mga tauhan, ay nandyan po tayo na nagmamay-ari, na naniniwala naman po tayo na marami po kayong pinagdaan ng mga pagsasaan. I-share po ninyo yan. Bago nyo po kawalan ng ating mga rider, make it sure po na sila po ay nagdaan sa matinding orientasyon para po sa pag-handle po o pag-deliver ng ating mga LPG cylinder sa mga customer. And lastly, ito yung napaka-importante pa, no? Tayong mga LPG participant can only enter to contracts or agreements only with LPG participants na registered din sa DOE. Hindi ho tayo pwedeng makipag-transact kahit sa anumang planta yan kung sila man ay illegal, ay kung hindi rin po sila registered. Likewise, kung tayo po ay dealer, distributor, hindi ho tayo pwedeng magbigay, mag-issue, mag-deliver ng mga tangke kung unregistered po itong mga participant na ito, itong mga dealer, retailer. Bawal po yun. Okay, tiyakin po natin na ito pong mga katransact po natin na mga kapwa nating mga participant. Kung tayo man po ay dealer, kung tayo po ay brand marketer, ay tiyakin po natin na sila din po ay mayroong mga basic requirement. Mayor's permit, DTI, at saka yung Department of Energy, yung license to operate. So bago po ang lahat, dapat meron pa ho tayong supply agreement para ma-submit po natin yan doon sa Department of Energy. And take note, nag-i-expire po yan, kaya kinakailangan din po nating i-renew. So magandang umaga po at maraming salamat, Harinawan at si Catering ay nakapagbigay na naman po ng kaliwanagan sa ating pong mga kasamahang tangkero. Mabuhay po tayong lahat.